Alam nyo ba, itong castle sa likod ko, ito umano yung naging inspiration sa design ng castle sa pelikulang Frozen. Yes, yung castle ni Elsa, yung castle ng Arendelle. Samahan nyo ako sa loob, titignan natin kung tama nga yung sabi-sabi na to. Hindi, joke lang. Nakasara siya ngayon eh. Pero okay lang, nakaikot pa rin tayo sa perimeter. Sapat na para maramdaman ng scale nitong Akershus Fortress. Pagpasok mo dun, isa sa mga unang bubungad sa'yo ay ang amphitheater na to na meron pang koi pan. Pero disclaimer lang recent lang ginawa itong bahaging ito. Dagdag pwedeng pagtambayan ba? Nasaan dito yung mismong kastilyo? Yun, tama ba? I think ito na, pero hindi siya yung harapan. Kung inagahan ko lang yung punta ko, ito sana yung nakita ko. Pati na tong Royal Mausoleum. Pati na rin tong mga banquet at hallway na ang sarap pagshootingan sana. Pero at least, nakita ko pa rin tong hilera ng mga kanyon. Kanina pa ako picture ng picture dito sa mga kanyon, pero meron palang ganito. Dagat pala. Dagat ba yan? Yan ba yung tinatawag na fjord? Pinagawa itong Akershus Fortress noong 1299 ni King Haakon V para protektahan ang Oslo sa mga sea attacks. Tungkol naman sa claim na yung design ng castle sa Frozen, inspired dito, well, wala namang official confirmation mula sa Disney, pero may clues gaya ng layout, yung silhouette ng fortress pag tinitingnan mo siya mula sa tubig, plus yung fact na Norway talaga yung visual reference ng team behind Frozen. Kung babalik man ako dito next time, gusto ko siyang i-check out ng winter, as in yung may snow, kasi feeling ko kakaiba yung magiging impact. So, kung mapapadpad ka man dito sa Oslo, Norway, don't forget to check out Akershus Fortress.